Mga Honda Wave, meron sila rito tag 12,000 pesos na lang na Suzuki Raider R150. Itong isang to nasa 9K na lang mga sir oh. Dito sa pinakaharap marami rin sila rito available na scooter. Meron din mga semi-automatic. Meron dito Fury 125, 14,000 pesos na lang. Yan ang TMX 125. Itong isang to nagre-range na lang na nasa 12K oh. So at dahil Burmans na ngayon, karamihan ng mga kasa ngayon nagkakaroon na ngayon ng malupitang discount. So isa tong kasa na to sa merong ngayong ongoing promo pagdating sa mga cash price. And yun nga pala mga sir, sa mga nagtatanong palagi kung paano yung proseso, paano kayo makakabili. So para po makabili kayo ng motor dito, kailangan nyo po mag-walk-in dito sa kanilang branch dahil hindi po sila nag-deliver ng unit. Tapos sa mga magtatanong kung meron bang original ORCR yung mga motor dito, meron daw po, pero usually nasa 1 to 2 months bago nila maibigay yung original ORCR. Pero maganda rito, bibigyan naman nila kayo ng Xerox copy ng ORCR, syempre para magamit mo yung motor. So pagdating sa mga pang-araw-araw nila ng motor, meron sila ritong Smash. Etong color gray nila, nagre-range ng nasa 14,000 pesos. Alright, what's up mga sir? Welcome back sa panibagong reposere video natin. So ito, marami kasi nagre-request na taga Manila kung saan makakabili ng murang hulugan ng motor. Nandito nga pala tayo ngayon sa Wheeltech, Espanya Street, Sampaloc, Maynila. So ito yung isa sa mga kasa na may ongoing promo ngayon simula October 25 up to 27, 2023. So ito, meron sila ritong SkyDrive na FI version, ito color black. So sa pricing nito, nasa 25,000. Kagaya ng mga ibang motomura sale ng Wheeltech na na-vlog natin, ito, yan lang yung babayaran mo para maiuwi mo na tong motor na to. Pwede mo nang erekta yan papuntang Tagaytay pang road trip. So ayan yung condition ng SkyDrive. Ito yung pinaka minor issue na napansin ko sa kanya, medyo basag lang yung lens. Pero sa kanya, hindi naman siya faded, marami lang siyang sticker. Sa mileage, ito nasa 63k na takbo, pero sa presyo niya mababa na, pwede na rin. Bukod dyan, meron pa sila rito mga SkyDrive, kaya lang ito, mga 4 installment ata to, kaya lang wala nakalagay na label so in-core nila sa kanila ha. And then another option pagdating sa SkyDrive, FI version pa rin to. Medyo mas makinis-kinis tong isa na to compared dun sa unang nakita natin. So sa mga medyo maselan dyan, ito mas okay to para sa akin. So pagdating sa pricing, nagre-range to ng nasa 25,000 pesos. SkyDrive na hindi ko lang sure kung anong year model nito mga sir ha. Ayan yung condition niya. Itong isang to, nasa 17k lang yung mileage. So kung gusto nyo medyo mabababa yung natakbo, ito compare doon. So ayan, SkyDrive na FI, medyo palitin nga lang yung gulong. Pero yung mga ganito kasi napakadami mo nang pwedeng bilhan yan. So minor na yan, hindi na siya major. May SkyDrive uli rito. Itong isa wala siya nakalagay na label. Sa 4 installment nila, meron sila rito ang color magenta. Sige, papakita ko na rin sa inyo kung magkano yung sample monthly nila sa mga hulugan na ganitong unit. So ito, payable siya ng 36 months or 3 years. Nagre-range ng nasa 2,1 yung month installment niya. Tapos naka 0 down payment siya. Ayan, kumbaga kung wala kang ipon, pwede ka rito kumuha ng installment sa kanila kasi naka 0 down payment. Sa rebate, hindi ko lang sure kung may rebate pa to mga sir. Inquire nyo lang dyan sa number nila. Ayan, color magenta na SkyDrive FI. Pagdating naman sa mga semi-automatic nila, kagaya ng Kawasaki Fury na 125, ito meron kayong dalawang pagpipilian, isang color green tsaka isang color maroon ata to or color red. Ito yung latest version ng Fury na 125. So itong color green, nagre-range na lang na nasa 15,000 pesos yung bentahan nila. Ayan yung itsura nya. Parang ito ay drum brake version pa to. Tapos meron na tong QR code dito sa lens, so it means meron na siyang plate number. So ayan, sa mga naghanap ng Fury, pwede rin sa presyo 15k na lang. Ayan yung overall condition nya mga sir. Sa mileage, nasa 29k yung mileage nitong Fury, pero sa lens nya okay pa naman no. Suwabing-suwabe pa rin yung lens nya. Disc brake version yung harap nito. Sa gulong niya sa harapan, hindi na ganun kakapalan, pero pwede pa rin naman yan. So pagka pumunta kayo dito mga sir, kagaya ng palagi ko sinasabi, syempre final checking kayo niya na since ko na ng motor pa rin to. Mas maganda syempre na ma-check nyo pa rin ng actual yung unit. Tapos dito Kawasaki Fury uli na 125cc, this one 14,000 pesos lang yung bentahan nila. So mas mura to ng 1,000 compare dito. Pero sa condition halos pares lang, suwabing-suwabe pa rin tong isa na to. Ayun yung itsura ng headlight lens niya, hindi ka na rin mapapahiya rito. Disc brake version din, naka-stock tire yung gulong niya sa harapan, kaya lang medyo palitin na. So ayan, dalawang options nyo pagdating sa Fury na 125. Tapos dito meron silang XL 100. Etong isang to nasa 14,000 pesos naman. Meron na rin siyang QR code, so it means meron na rin tong plate number.
Tapos bukod dyan, meron sila ritong Honda Beat, kaya lang ito wala rin siya nakalagay na label. Tapos dito may mga unit pa rin, kaya lang wala rin ito nakalagay na label. Inquire nyo na lang sa kanila mga sir, mga MIUI 125 tsaka TBS na DAS. Tapos dito meron pa silang Smash, Suzuki Smash na disc brake version to, no? Ayan, kaya lang wala lang din tong price, siguro for pricing pa. Inquire nyo na lang sa kanila ha. May TBS na Neo XR dito, dalawa. Ayan, kaya lang wala rin siya nakalagay na cash price. Tapos sa mga pang negosyo nila, mga CT125, nasa ilan ba to? Parang nasa 6 na CT125. Sa price range, meron ditong tag 10, meron tag 15k. So itong isa yung pinakauna, nasa 15k yung presyo nila rito. Parang 2017 model siya. Ayan yung condition niya. Okay pa rin naman yung kanyang headlight lens, no? Walang kabasag-basag. Sa mileage, testing natin pa sa daan to ha. Ito isang to, nasa 11k lang yung mileage. CT125. So ayan. Tapos kung medyo wala kang budget, ito meron silang medyo mas mababa. This one naman parang color maroon ata to. Nagre-range ng nasa 10,000 pesos. So ayan, yung itsura ng tag 10k nila. Kung nagpaplano ka mag-business, ito pwede to. Lagyan mo na lang ng sidecar para pwede mo siya ipambiyahe. Okay pa rin yung condition naman ng pintura niya, hindi naman siya faded. Tapos parts, wala lang tong side mirror. Pero mukhang okay pa naman siya. Drum brake version syempre kasi mga pang negosyo to eh. So ayan, 2017 model na CT125 na Badja. Tapos meron sila ritong color blue naman, this one, nasa 16,000 pesos naman. So yung mga sinasabi kong presyo mga sir, motomura sale lang nila, for cash basis lang to ha. So yung mga sinasabi kong unit walang for installment, pero may mga nakita naman tayong unit dito na pwede nyong kunin ng hulugan. So kung wala kayong ipon, ayun, pwede kayong pumunta rito para mag-installment. So ayun yung itsura ng CT125 nila na tag 16,000, 2017 model din. So para dito sa tatlong badya nila, para pare silang 2017 model. Kagaya nito, itong dalawa ganun din. So ito medyo mabababa tong isa, nasa 13k naman. So ayun yung itsura nya. Medyo marami na rin gumagamit nito kasi matipid sa gasolina to eh. Yan, 125cc pa. Tapos dito meron silang tag 14,000 pesos, ganun pa rin. CT125, ayan, 2017 model. Ayan yung itsura nya. Okay pa rin yung ano nyo, yung tire life ng kanyang unahan. Sa likod hindi ko lang ma-check mga sir ha. So kung kukuha kayo rito, pwede nyo na may palabas yan para masilip nyo rin yung parts nya dun sa may bandang likod, kasi wala na tayong dadaanan tsaka masikip na. Sample mileage, this one nasa 15k yung mileage nya, so nasa average pa to, hindi pa naman siya ganun kataasan. Tapos dito meron silang tag 12k, so ito yung pangalawa sa pinakamura dito sa kanila pagdating sa mga pang negosyo. Ayan nga, nasa 12k, 2017 model. Ayan yung overall condition nya. Naka low profile nga lang yung gulong niya sa harap, pero madali nang palitan niya kung sakaling kukunin nyo, since mababa na rin lang naman yung presyo. Tapos may Honda Beat sila rito, Honda Beat na 110 Fi, kaya lang wala lang siyang label mga sir. Inquire nyo lang dyan sa contact number nila ha. Tapos bukod dyan, semi-automatic pa rin pagdating sa Suzuki Smash. Meron dalawang available dito. So dito muna tayo sa color, parang matte black ba to or matte gray. Medyo nagiging color blind na ako. Ayan, drum brake version, this one, ang presyo nila rito nasa 14,000 pesos na lang, no? So yung mga ganitong presyo talagang mababa na rin to, lalo kung magagamit mo yung motor pang araw-araw, pang service sa trabaho. Okay na rin na mag-invest ka sa sarili mo, at least ito magagamit mo talaga pang araw-araw. So ayan yung overall condition ng Suzuki Smash nila. Kung mapapansin nyo yung lens nya, napakaganda pa ng kulay, no? Wala nga lang siya nakalagay na bulb, pero safe na yan, nasa 60 pesos lang may mabibili ka na yan. Yung gulong sa harapan okay pa, napakalalim ng tread, tapos drum brake version. So ayan, nag-iisang Smash lang to rito na tag 14k. Kung natitripan nyo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Pumunta lang kayo dito sa kanila kasi limited units nga lang. Tapos may Smash uli, color magenta ba to or color pink. Ayan o, kaya lang wala lang siya nakalagay na label. Dating gawin, inquire nyo na lang sa contact number nila mga sir ha. Ayan yung condition nya. Tapos meron pa pala rito isang Suzuki Smash. Ayan, Suzuki Smash 115. Mga pangharabas, pang palengke, napaka all goods gamitin ito. Tsaka medyo may power na rin to. So etong isang to nasa 20k. Kaya lang yung kanyang headlight lens ay basag na. Pero kung natitripan nyo, marami kayong mabibilihan yan. Pero kung para sa akin,
dito na ako sa tag 14k kasi all goods pa yung headlight lens niya. Pero nasa sa inyo kung suswak sa budget nyo to, yan, pwede nyo puntahan dito sa kanila. Meron din sila rito ang TBS na Max 4R. Ito pang negosyo pa rin to. Kaya lang wala to nakalagay na label. Parang 125 bata to kung di ako nagkakamali. Ayun nga, 125. Ayun yung condition nyo. Nakapantra talaga siya na gulong. And then dito sa kabila, ganun pa rin mga pang negosyo. May TMX 125, tsaka Suzuki Raider R150 na carb type. Tapos mamaya yung mga unit sa labas, check pa rin natin ha. So pagdating sa TMX na 125, itong isa na to, parang 2014 model ata siya. Nagre-range ng nasa 13,000 pesos. Ayan yung condition niya mga sir. Yung stainless parts niya dito sa may front fender, nakakasilaw pa lalo pag nasikatan to ng araw. So ayan, TMX 125. Etong isang to, parang 4 installment ata to. Tapos etong color red uli, pwede siyang kunin ng cash, nasa 16,000 pesos. 2017 model. Sa condition, medyo basag lang yung kanyang lens. Pero dun sa stainless parts niya, suabing suabe no, napakaganda pa nung pagkakinang niya. So ayan, TMX na 125 na 2017 model, nagre-range ng nasa 16k. And then dito TMX uli na 125, parang ito yung pinakamurang TMX dito sa kanila. 2017 model, color black. This one, 12,000 pesos naman yung bentahan nila. Ayun yung itsura nyo. And then dito sa kabila, last 2 units, meron ditong dalawang Raider 150 carb type. Kaya lang itong isa wala siyang presyo. Itong isa pwede siyang kunin ng hulugan. Ayan, yung down payment niya nasa 4,500, tapos rebate ng 400. Kaya lang sa monthly, walang nakalagay. Inquire nyo lang sa number nila ha. So ipapakita ko sa inyo yung condition ng Raider na to. Ayan yung itsura nyo. Mukhang bago-bago pa rin tong Raider na to. Napaka bluish pa ng lens niya. Sa parts kompleto, may araro, leg shield. Yung kanya upuan naka flat seat, wala lang siya side mirror. Sa mileage syempre hindi ko ma-check to kasi naka digital panel. So ito lang yung mga options nyo dito sa may bandang taas. Dito naman tayo sa may bandang labas kasi may mga naka-display pa rin dyan. Check pa rin natin. So dito nga, pagdating naman dito sa labas, may mga unit pa rin dito. Papasalahan pa rin natin. Kaya lang karamihan ng unit dito mga mga TBS na DAS. Etong DAS na color magenta nasa 14,000 pesos. Ayan yung itsura niya. Meron din TBS Neo XR. May Bergman sila na repo, kaya lang hindi siya kasama sa Motomura sale nila. So eto nga yung nakita natin kanina na Honda Wave 110 na Alpha. Eto bagsak presyo na lang 12,000 pesos. Meron ka ng pang service na branded pa. Ayan, color glossy black yung kulay niya. Drum brake version to. Parang ito lang ata yung nakikita kong rito, Honda Wave na 110 Alpha dito sa kanila. May TBS uli na DAS. Etong isa na to nagre-range ng nasa 9,000 pesos. Ayan yung itsura niya. Tapos ganun pa rin, TBS na DAS. Ito naman 11,000 pesos. Okay pa rin yung condition ng lens niya, no? Ito nakakatuwa rito sa mga DAS nila. Marami maganda pa yung condition, lalo sa mga lens kaka. Tapos dito may mga DAS pa rin, kaya lang mga walang presyo. May Honda Beat Skydrive FI. Tapos doon may DAS uli na tag 14,000.